Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kahit nasaan man po kayo ngayon, sana po ay safe kayo at okay kayo. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. So tignan po natin ngayon ang mga messages ninyo for October 20. You are a true being of the universe. Your beauty radiates from within. Ayan. So, parang, ano kayo ngayon, Cancer? Kung ano yung talagang ganda ninyo, yung inner beauty ninyo, yung mga kabutihang loob ninyo that will be on display sa ngayon. And that is going to, to help many people. That's going to radiate and affect many people around you in a good way. No? Marami na naman kayong mga taong may inspire sa ngayon or matutulungan sa ngayon. Seeing a rainbow is a sign from your loved ones in spirit. Ayan. So, maaring may mga loved ones kayo na nag-passed on now on the other side that are going or that are trying to connect with you, no? And that is through a rainbow, no? Maaring lagi ninyo silang kinakausap, lagi ninyo silang pinagdadasal, or maaring nagdadasal kayo sa kanila, no? Whatever the case may be, you know, ito, they are trying to communicate with you. Now, sinasabi dito sa inyo na kapag nakakita kayo ng rainbow kahit saan, yung totoong rainbow man sa sky, or rainbow sa cellphone ninyo, rainbow sa magazine, sa libro, sa TV, wherever you see a rainbow, sign yan na binibigay sa inyo ng mga loved ones ninyo in spirit, no? Maybe they are telling you that they are okay, you don't have to worry about them, or maybe they are telling you that they are watching over you, yung mga gano'n. So, depende sa kung saan ninyo nakita din yung rainbow na yan, you know, make sure that you decode that meaning niyan, ano? Marami ng explanation online about sa mga signs and symbols na nakikita natin sa 3D reality natin, and maybe this is an important message from your loved one, no? This time para sa inyo. We have Knight of Cups. Ayan. So, meron ditong mag-apologize sa inyo, Cancer. That's what I'm picking up. Maaring, maaring parte yan ng buhay ninyo in the past. Maaring ex ninyo yan, or maaring kaibigan ninyo na medyo siguro nagkaroon kayo ng rough patch. Maaring mag-approach sila sa inyo this time, Cancer, to ask for an apology. We have Emperor energy. Everything is going to be back in order na sa ngayon, no? Maaring ang sitwasyon ninyo before, Cancer, or lately is very chaotic, or maaring maraming distractions, or maaring busy kayo about other things, at medyo na-overlook na ninyo yung mga normal, no, na mga bagay or areas ng buhay ninyo na dati na ninyong laging inaasikaso. So, ngayon, maaring natapos na ang distraction, maaring natapos na ang kung ano man ang sumingit, kumbaga, sa schedule ninyo, and now everything is back to normal, no? Order will be back, the system will be back, yung mga ganon, maisasaayos mo ng muli, no? You are back to basics, kumbaga, around this time, Cancer. So, maganda kasi makakapag-focus na kayong muli sa mga bagay na kailangan ninyong pag-focusan sa ngayon. Maybe ang iba din sa inyo dito is dealing with a father, father figure, no? Maaring nakikipag-usap kayo sa lolo ninyo, or nakikipag-usap kayo sa dad ninyo, or sa dad ng anak nyo, kung meron na kayong anak. So, maaring you are dealing with those people, no? With those kind of people sa ngayon, no? Maybe may mga mahalaga kayong pinag-uusapan about family, maaring ganun ang sitwasyon. What else? We have Two of Pentacles. Ayan, you're still busy, no? Si Cancer talaga, dahil sobrang workaholic ka din, ano? Ang dami mong ginagawa pa rin. And even ngayon that you're going to put everything in order na
hindi pa rin natatapos ang pagka-busy ninyo, no? Busy pa rin kayo, marami pa rin kayong ginagawa, no? Yun lang, kailangan ninyo dito ng balanse. Yun ang sinasabi ng card na to for you. This is asking you to bring the balance then in your life. And it feels like to me na you are going to work on that na. Kasi nga, maibabalik mo na yung order at sistema sa buhay ninyo muli this time. Kaya, maaring maibalik mo na din ang balanse at the same time. At mapapag-focusan nyo na ang dapat ninyong pag-focusan. So, good luck to that, Cancer. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome na welcome din po kayo. And thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Kung nasaan man kayong parte ng mundo ngayon, Scorpio, sana po ay okay kayo, safe kayo, no? Tignan natin ngayon ang mga messages ninyo for October 20. Paunang message ninyo, look at the clouds to see the answer you seek from your angels. Ayan. So, maaring naghihingi kayo dito ng guidance, clarity, enlightenment, specific signs, siguro sa angels ninyo, and sasagutin kayo ng angels ninyo through the clouds, no? So, maaring makakita kayo dyan ng mga cloud formation, ano, sa skies. Kaya, take note of that, no? Dahil yan ang kasagutan sa inyong mga tanong. Problems resolve when you surrender them to your angels. Napakagandang reminder ito para sa inyo. So, hindi ninyo kailangan na bitbitin lahat ng problema, lahat ng mga concerns ninyo sa buhay. You don't have to carry it all, no? Kung sa pakiramdam din ninyo, sobrang bigat na, sobrang parang overwhelming na ang dating ng kung ano man concern ninyo sa buhay, you don't have to carry it all. Surrender them to your angels, surrender them to God and the rest of your spirit team. Dahil for sure, when you do that, no, mararamdaman ninyo na gagaan ang lahat. Gagaan na ang pakiramdam ninyo kahit papaano, no? Kasi matutulungan na kayo. People might be sent to you, resources might be sent to you para makatulong sa inyong sitwasyon na maging magaan ang inyong pinagdadaanan, no? So, what else? We have 3 of Cups. Ayan. So, there is something here that you are going to celebrate. Maaring mayroong mga okasyon dito. Maaring magsa-celebrate kayo ng birthday. Maaring magsa-celebrate kayo ng anniversary, monthsary, or maybe yung isa-celebrate ninyo dito is accomplishment, achievements ninyo, no? Or ng inyong mga mahal sa buhay. Kasi, maaring maimbitahan ka dito ng inyong mga kamag-anak or kaibigan, mga ganon, ano, to celebrate with them. Maari din na mayroon kang tagumpay dito, Scorpio, na pagtatagumpayan. Kaya, kailangan mo talaga na ipagpasalamat yan and you want to celebrate it, no? Maaring ganon din ang sitwasyon. We have Ace of Pentacles. Wow, beautiful. So, maaring ito yung isa-celebrate ninyo, no? Yung financial blessing na to. This could be financial opportunity din, no? Maaring there is an offer for a new job, additional job, no? Additional source of income, business or career opportunity. Maari din na windfall ito for some of you, Scorpio. Maaring winning ito, panalo ninyo ito sa lottery or any game of chance, raffles, mga ganon. This could also be someone, no, coming in at magbibigay sa inyo na regalo, maaring pamana, you know. You never know, we never know kung saan manggagaling ito, but definitely this is your opportunity to start or to change, no, the landscape of your finances na for the better, no? Magiging maayos na din ang lahat pagdating sa inyong kaperahan because this is an opportunity for you na ma-experience ninyo ang financial freedom, financial abundance and prosperity, no, Scorpio? So good luck to that. Maaring yan talagang isa-celebrate ninyo. We have 2 of Pentacles. Ayan. So alam mo, na-pick up ko lang dito agad-agad, no, yung series of numbers dito. We have Ace,
That's number 1. We have 2 and 3. No? So, ibig sabihin dito, Scorpio, na merong progress, merong pag-usad ang mga bagay-bagay dito sa buhay ninyo. There is a progress of events happening dito sa buhay ninyo. Whatever it is, no, na pinagkakaabalahan ninyo or minamanifest ninyo, maaring ganon. So, with the Two of Pentacles energy, there are so many things maybe that you are looking after sa ngayon. Maybe yung problema na yan, ano, ang pinoproblema ninyo, maaaring ang dami ninyong iniisip, plus yung obligasyon ninyo, responsibilidad, no, sa pamilya. Ang dami ninyong, ano, you have too much on your plate, kumbaga. Kaya, this message is asking you to bring the balance back in your life, nang sa gayon, mas maging magaan ang pagbitbit ninyo sa mga life's concerns ninyo dito, no? Try to bring the balance back in your life, nang sa gayon din, mas makakapag-isip kayo ng mas malinaw, mas maririnig ninyo, mas makikita ninyo kung ano yung gabay then na binibigay sa inyo ng Divine Universe, no? So, Scorpio, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. And thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it, and God bless you all. Kung nasaan man po kayo ngayon, sana po ay okay kayo, no? At safe kayo. So, Pisces, paunang mensahe ninyo for October 20. Remember, your angels are always there to guide you. Okay? So, always call in, no, your guardian angels dito para tulungan kayo lagi, bantayan kayo, gabayan kayo, no? Because they are always there. Matuwang-tuwa sila, no? Yung mga angels natin, tuwang-tuwa sila kapag humihingi tayo ng tulong. Kapag tinatawag natin sila, no, they are super excited. They run towards you. Ganon sila. Ka-excited, Pisces. And what else? We have your family needs you right now. Call upon your angels to give you strength. Ayan. So, kailangan kayo ng pamilya ninyo sa ngayon. Maaring sobrang miss na kayo ng inyong mga kapamilya. Maaring meron kayong mga kapamilya na matagal nang hindi ninyo nakikita. Hindi kayo nakikita. Yung gano'n, ano? At kailangan kanila ngayon. No? Kailangan kanila ngayon. Maari din na meron kayong gap between you and other family members. At maaring sa ngayon, kailangan kanila, hindi natin alam kung anong pangangailangan nila sa'yo. So, maybe you need to call them, you need to get hold of them, you need to reach out to them, you know, para kamustahin man lang, kasi maaring may katagalan na hindi man lang kayo nagkakausap, walang update kayo siguro sa pamilya ninyo. So, maaring may ganong sitwasyon dito, no? Kaya, it's up to you pa rin, dito, Pisces, kung papaano ninyo i-handle ang sitwasyon na ganito, no? Maaari din na may nagre-reach out sa inyo dito, no? Maaring ganun din para kausapin sila or bisitahin sila, something like that. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have justice. You are getting what you deserve, Pisces. Yan sinasabi ni Justice Energy. You're getting what you deserve. What is owed to you will be delivered to you. Kung anong para sa'yo, yun ang makukuha ninyo. Because, Justice card also talks about, this is also about karma, no? And we are talking about good karma dito. Kung ano yung pinut out ninyo na energy into the universe in the past, yan din ang eksaktong babalik sa inyo, no? Pisces, yan din ang makukuha ninyo. Kaya, maaaring yung mga sitwasyon na yan, yun ang magbubukas ng pagkakataon sa inyo dito para maging maisaayos ninyo ang buhay ninyo, no? Maging mas maayos ang buhay ninyo, no? Kasi may babalik na ninyo dito yung balanse sa buhay ninyo. Equilibrium will be back, no? Kaya maaaring kung ano man na yun na parating sa inyo, maaaring yun ang magbibigay ng pagkakataon sa iyo na maging maayos muli ang lahat. Kasi maaaring maraming distractions dito sa buhay ninyo, maaaring may mga bagay, iba't ibang klaseng
bagay na pinagtuunan ninyo ng pansin recently na hindi naman talaga siya masyadong importante. Kaya yung may distraction nga, hindi siya parte ng plano ninyo, no? Pero yun ang nag-unfold sa buhay ninyo. So, maaring may ganong sitwasyon. But now, balance will be back, no? Parang you will be back in, your life will be back in order, kumbaga, no? So, what else? Yung 5 of Cups, ayan, may lungkot, no? May lungkot na nararamdaman ng iba sa inyo dito. So, maybe, you know what, ang iba sa inyo siguro talaga, kailangan kayo ng pamilya ninyo ngayon for some reason. Siguro, there's something, no, na may lungkot, no? May lungkot dito na involved. Maaring related yan sa pamilya, no? Na lungkot na to, whatever that is. Maaring may missed opportunity dito para sa inyo, Pisces. Maaring missed opportunity na to. Depende sa inyong sitwasyon, this opportunity could be different, diba? For each of you. Maaring nalulungkot ang iba sa inyo dito because siguro may hindi kayo nagawa at nagsisisi kayo, kaya nalulungkot kayo, or maybe may mga ifs and buts dito na nararamdaman ng iba sa inyo na what if ginawa ko ang ganito, sana hindi naging ganito nangyari, or sana mas maging maganda naging resulta, no? Siguro may mga ganong ganap ang sitwasyon dito ng iba sa inyo, Pisces, no? Kaya kayo nalulungkot. But you know what, just remember, Pisces, na everything happens for a reason. No, everything happens for a reason. Kung may na-miss ka naman din opportunity, no, na-miss mo yon because it's not meant to happen. Talaga, it's not meant for you, or it's not meant to be done, or for whatever reason, no? Kasi otherwise, no, kung yun ay para sa iyo, no, if something is meant to happen, everything will fall into its place para mangyari ang bagay na yon. Kaya don't dwell on what happened dito, kung missed opportunity man ito for whatever reason, no? Wag na kayong malungkot, and instead mag-isip na lang kayo, focus on what you can do right now para makabawi kayo, or what can you do right now para mas maging maganda na ang sitwasyon ninyo sa ngayon, no? Or if there are people involved, what can you do to make your relationship with them even better, or paano din kayo makakabawi sa kanila, no? So, yun na lang, doon na lang tayo, moving forward tayo, moving on, kasi the more na mag-dwell tayo sa sadness, the more na mag-dwell tayo sa kung ano ang na-miss natin na opportunity, hindi tayo makakausad. There will be no progress, there will be no movement, no? Yung parang mai-stuck kayo dyan, no? Kaya it's better to just think of what is positive, what is the possible na magagawa ninyo para mag-improve ang inyong sitwasyon, no? Yung gano'n na lang. So, we also have 4 of Swords. Ayan. You are going, so, feels like kung ano yung sadness na nararamdaman ninyo dito, that is in the past already. Nangyari na talaga to. This could be very recent lang ang pangyayaring ito. Kaya, siguro, pabalik-balik pa rin yung ano ninyo, yung lungkot, no? Nakaraan na to, nangyari na to, you are on the healing process na ngayon, Pisces. Kung ano man tong ikinalulungkot ninyo, it's in the past already, parang kahit papano, you know, parang natatanggap na din ninyo ang sitwasyon na nangyari na kung ano man ang nangyari for some reason, no? At ngayon, maybe you are already started the healing process. Yun ang napipick up ko dito. So, papunta na kayo doon sa acceptance, no? And papunta na kayo doon sa pag-move on ninyo sa buhay ninyo, no? May acceptance na dito na lahat ng bagay ay may rason. Lahat ng nangyayari ay may rason. At wala tayo sa posisyon para kontrahin yan, para baguhin yan, dahil wala naman na tayong magagawa dyan, diba? So, papunta na kayo dito sa healing process, and kahit papano, parang gumagaan-gaan na dito ang inyong pakiramdam, Pisces. So, that's good. So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.